Nasali po ako doon sa isang group chat ng mga vloggers. Kasali ako sa isang group chat ng mga vloggers. Ako, ano lang to, disclaimer lang. Nakikinig-kinig lang po ako, hindi ako nag-reply, hindi ako nagre-react. So kasali ako doon sa chat, sa group chat ng mga vloggers na hindi naman nila alam na ako yun. Di po ba? So ako, tahimik lang. Tahimik lang ako, parang si Mark. Tahimik lang. So, anong nangyari po ngayon? Ayan. Meron pong ugong-ugong ngayon na si Vic Rodriguez ay isang kalaban. Meron pong ugong-ugong ngayon, yan yung tinatawag nilang kingmaker. Yung tinatawag nilang kingmaker ay isang kalaban. Kaya dito mga ka-reaction, i-verify natin yan. I-verify natin yan. Na baka si Vic Rodriguez, sabagay, para sa akin para sa akin, wala namang problema si Vic Rodriguez sa akin. Sabi nga ni PH Update, okay yan si Vic Rodriguez. Pero marami po, maraming mga vloggers doon, maraming mga kasamahan doon sa chat doon, na mga DDS, na mga diehard DDS, na wala po silang tiwala kay Vic Rodriguez. Hindi. Attorney Vic, labas ako dito. Kumbaga, sinabi ko lang, para alam na ng mga DDS dyan, tsaka mga voters dyan, na merong malaking posibilidad daw na si Vic Rodriguez ay pinakawalan sa mga Duterte para ma-penetrate niya yung mga kalaban. At malaman nila na ang mga galawan ng mga Duterte, galawan ng mga kalaban, at nire-report niya to dun sa amo niya. Sino bang amo niya? Meron pa akong nabasa dun na, tuloy po natin itong usapan natin. Bigyan nyo lang ako ng 2 minuto pagdating kay Vic Rodriguez. Meron pa akong nabasa dun sa kanilang mga conversation, na itong si Vic Rodriguez, sabi nung isa, alangan naman hindi niya alam. Ang tagal niyang kasama si Bangag. Alangan naman na hindi niya alam na durugista si Bangag. O yun. Meron ba? Alangan naman ang usapan ni Bangag, tsaka plano ni Bangag, tsaka ni Palaka, tsaka ni Amy Marcos, ni Romualdez. Alangan naman sa closed door meeting nila ay hindi niya alam lahat ng mga plano ng mga Marcoses. Meron silang punto. Meron po silang punto doon. Siyempre, sa tagal niyang kasama sa kampanya o sa ganun. O minsan magiinuman, magdadrugs, ganun. So, meron po ngayong ugong-ugong doon. Hindi, sinasabi ko na po to para alam nyo hindi to fake news. Kasama po ako doon sa loob ng chatroom na yun na nag-aaway-away na yung ibang mga vloggers, na mga DDS, na mga solid supporter ng Pangulong Duterte, na wala po silang tiwala kay Vic Rodriguez. At ito pa. At parang di umano, may mga pasabog yung mga taong inaakalang si Vic Rodriguez ay isang pakawala ng gobyerno at nakapenetrate niya sa mga Duterte. Ngayon, kung totoo po na si Vic Rodriguez ay isang pakawala ni Bangag, anong tawag dun? Ni Bangag, sandali lang. Alright. Sinarado ko lang po yung pinto. Baka pumasok yung aso. So, ito po, sana tayo? Kay Vic Rodriguez, okay. Ito nga, may mga, nandun na ba tayo sa pasabog na may mga lalabas na mga ebidensya na si Vic Rodriguez ay kalaban ng mga Duterte at hindi kaalyado. Oh. Hindi ko po alam. Baka sinasabi ko lang kung ano nabasa ko dun sa group chat, na alam ko, karamihan sa inyo, alam nyo na maraming mga naghihinala, di ba, naghihinala kay Vic Rodriguez
na siya ay isang insider o isang pakawala ho. Ako hindi pa ako naniniwala kasi bakit ako maniniwala yung mga nagsasabi dun sa group chat, hindi ko naman sila kilala. Mga alias-alias ang nakasulat dun eh. Alias-alias. O di ba may mga leader din sila na hindi ko alam sa loob ng mayusog na yan tsaka yung mga ibang mga grupo na sumusuporta sa ito pa po. Ito pa po yung isang issue pagdating kay Vic Rodriguez na parang nangangampanya na si Vic Rodriguez. At parang wala yung muka ni Madam Inday Sara. Parang hindi niya pinopromote si Madam Inday Sara. Ganon, may mga sentimiento yung ibang supporter ni Madam Inday Sara. So ako, wala naman akong pake sa kampanya ni Vic Rodriguez. Wala naman akong pake kung manalo siya o matalo. Ang pake ko lang dyan ay to protect VP Sara Duterte. Yun ang pake ko. O, di ba? Kapag meron tayong pag meron tayong tinatawag nating anong tawag doon? Pag meron tayong tinatawag na valid evidence, valid reason na itong tao na to, itong kandidato na to ay laban kay Madam Inday Sara at may gagawing hindi maganda kay Madam Inday Sara, kahit sino sa kanila, totoljakin natin. Kahit si Bongo pa yan, kahit si Bato de la Rosa pa yan, kahit sino pa sa kanila, kapag merong mga, siyempre, imposibleng si Bongo gagawa ng masama kay Madam Inday Sara yan. Imposibleng si Bato de la Rosa gagawa ng masama kay Madam Inday Sara. Imposible yung mga membro ng PDP laban gagawa ng mga masama kay Madam Inday Sara dyan. Hindi. Kaya nga ito, yung tiwala ng taong bayan kay Marcoleta, ganun-ganun na lang. Kasi si Marcoleta merong bayag, okay? Meron siyang yagbols. Si Marcoleta, meron siyang yagbols dahil hayagan at bulgaran na ang kanyang pagiging membro ng PDP Laban, pagsuporta ng PDP Laban, para hindi tayo magdalawang isip kay Marcoleta. Ngayon, nagdadalawang isip yung mga supporter, maraming supporter ng mga DDS dito kay Vic Rodriguez. Kasi parang hindi masyadong maganda sa panlasa ng mga supporter ng mga DDS na hindi pa totally supporter ni Vic Rodriguez, na merong galaw si Vic Rodriguez na parang walang kumpas ang Pangulong Duterte. Yun po ang mga sentimiento nila. Gumagalaw si Vic Rodriguez na nakuha niya ang suporta ng mga ilang mga vloggers ng mga DDS at maraming vloggers ng DDS na nakuha niya ang simpatsya nila dyan sa Maisog, na nararamdaman ng mga iba o nafe-feel ng mga iba na parang hindi yun ang kumpas ni Madam Inday Sara Duterte, which is valid naman ang sinasabi nila. Di po ba? Oh. Di ba? Iba kasi yung pakiramdam ng mga ibang DDS. Anyway, tuloy po natin ang usapan natin kay Erwin Tulfo, o di ba? Interesting yung pag-usapan natin sa susunod na video ha. Si Vic Rodriguez ay nakakaramdam ang kampanya ni Vic Rodriguez na marami sa mga DDS vloggers o DDS o supporter na VP Sara na mayroong disgusto sa kanya dahil sa kanyang mga galawan. Kasi sa gusto mo, Vic, kung talagang ikaw ay supporter ng DDS, supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung talagang ikaw ay nagbagong buhay ka na at hindi ka na supporter ng mga bangag, hayagan dapat ipakita mo yan na ang suporta mo sa Madam Inday Sara Duterte. Hindi lang yung binobola-bola mo yung mga vloggers o yung mga tao na kunwari laban ka sa gobyerno, pero hindi nila nararamdaman yung tunay at puspusang pagsuporta mo sa mga Duterte. Naririto kasi kami sa mga Duterte. Hindi kami naririto para sa'yo, Brad. Ngayon, kung sasali ka namin sa mga senatorial candidates namin, o yung mga supporter ni Vic Rodriguez dyan at magagalit kayo sa akin, ibig sabihin, hindi talaga kayo supporter ni VP Sara Duterte. Kasi ang Reaction TVPH is 100%. Walang butas yan, walang singaw. Na Sara Duterte ang punot dulo ng pagbablog natin. Wala sa equation si Vic Rodriguez. Di po ba? Napunta lang sa equation ang tuloy na natin si Vic Rodriguez, no? Si Erwin Tulfo, mamaya na 'yon. Okay? Sa susunod na video na 'yon. Tuloy na natin ito.
Una sa lahat, ang pagbablog ng Reaction TV PH, hindi para suportahan si Vic Rodriguez. Pangalawa, kung maraming mga viewers dyan na magagalit sa akin dahil sasabihin ko sa inyo ng tapatan, diretsahan, na ang pagbablog ng Reaction TV PH ay 100% na para protektahan si Madam Inday Sara Duterte at wala akong layunin na protektahan si Vic Rodriguez. Kaya yung mga promoter ni Vic Rodriguez na magagalit sa akin, magalit kayo sa akin ng 100%, 100,000, porsyento, wala akong pakialam sa inyo. Di po ba? Pangalawa, isasabit ko sa mga senatorial candidate ko si Vic Rodriguez dahil dun sa pabor na iningi sa akin ng isang tao. Oh. Pero wala akong interest kasi na pag-aralan si Vic Rodriguez sa panahong ito. At wala akong interest na ikampanya siya. Di po ba? Ang interest ko ay yung ikampanya ko yung PDP laban. Ngayon, kung nagkakagulo yung maraming mga vloggers dyan, kung nagkakagulo yung maraming mga supporters ng mga Duterte dyan, dahil lang sa pagsuporta ng ibang vloggers at nagiging panatiko na sila ni Vic Rodriguez, ay mag-isip-isip kayo sa mga vloggers na yan. Yung mga vloggers na yan, na pinupromote yung, halimbawa, yung libro ni Vic Rodriguez, walang masama dyan. Yung mga vloggers na yan na pinupromote si Vic Rodriguez at hindi mo maramdaman at ma-feel sa kanila yung pagmamahal at totally protect para sa kay Madam Inday Sara Duterte, mag-ingat kayo sa mga vloggers na yan. Baka marami pang salitang ilalabas ang mga vloggers na yan patungkol kay Vic Rodriguez kaysa sa Inday Sara Duterte. Di ba? Kasi hindi pa talaga natin napatunayan na si Vic Rodriguez ay talagang solid na Duterte supporters. Sige, meron siyang disgusto sa administrasyong Marcos dahil nga sinibak siya o nag-resign siya, bahala na sila sa buhay nila. Wala akong pakialam doon kung sinibak si Vic Rodriguez o nag-resign si Vic Rodriguez. Wala akong pakialam doon. Ngayon, kung may disgusto siya sa ginagawa nilang korupsyon, okay yun. Di ba, kasama niya tayo doon. Pero ang tanong dito, si Vic Rodriguez ba ay Duterte o hindi? Yun ang malaking katanungan dyan. O si Vic Rodriguez ay nagalit sa mga Marcoses dahil hindi niya nagustuhan o dahil hindi siya nakapagtrabaho ng pabor. Hindi siya napaboran o hindi na ibigay ni Vic Rodriguez yung gusto niya sa panahon ng kanyang pagiging executive whatsoever posisyon niya na tinawag siyang small president, di ba? Kaya, mga ka-reaction, marami talaga sa mga vloggers ngayon, na nag-iisip at nagdududa sa layunin ni Vic Rodriguez. Kasi nga, may mga vloggers ngayon, ang number one na pinupromote na nila si Vic Rodriguez. Sinasabi nila na DDS vlogger sila, pero makikita natin sa kanilang pagbablog at kanilang pagsasalita, si Vic Rodriguez napakalaking porsyento na sa kanila kaysa kay Madam Inday Sara Duterte. Mag-ingat kayo. Nabudol na kayo ng isang beses at hindi ko sinasabing hindi ko iboboto si Vic Rodriguez dito. Ang nililinaw ko dito, ang Reaction TV PH, hindi ako nagbablog para kay Vic Rodriguez. Huwag niyo ako sabihan na, bakit hindi ka diretsa ang sinasabi mo, susuportahan mo si Vic Rodriguez? Depende pa yan sa clamor ng ating mga kababayan, ng ating mga viewers, ng mga DDS. Depende pa sa clamor yan. Hindi pa dumarating yung Mayo. Malayo pa. Di ba marami pang lalabas na expose dyan. Marami pang lalabas na baho dyan. Pero dito, base dun sa obserbasyon ko, doon sa group chat na yun, na maraming solid DDS na may disgusto sa mga ibang mga vloggers na para yatang ang suporta na nila ay doon sa maisog at doon sa rally at doon kay Victor Rodriguez more than the support kay Madam Inday Sara Duterte. Lilinawin ko lang, di ba? Di ba? Kaya nga tayo tinawag ng mga DDS vloggers. Hindi tayo mga tinawag ng mga maisog vloggers o mga anong tawag doon na Vic Rodriguez vloggers. Wala.
Kaya ako personally, ito yung sentimiento ko. Sentimiento ko. Nililinaw ko lang lahat ng viewers natin dito. Ako, pure Sara ako. Pure Duterte ako. Pure PDP laban ako. Kung kinakailangan kong wag kong lalagyan ng halo ang PDP laban Senate slate, ay yun ang gagawin ko. Yun ang ipopromote ko. Just to protect the Vice President. Kasi halimbawa, kasi meron pang isang vlogger doon. Meron isang vlogger, ewan ko kung dami account yun o ano. Merong isang vlogger doon na nagsabi na yun daw mga nasa EDSA at yung galawan ng maisog, para yatang hindi pareho. Wala akong pakialam doon Wala akong pakialam kasi ayaw naman ni Pangulong Duterte yung mga people's power na yan Maganda kung magkaroon ng resulta ang ating pagkikipaglaban sa kalsada. Maganda. Maganda kung magkakaroon ng resulta yung INC, sasamahan natin sila. Maganda, walang masama po dyan. Pero lilinawin ko ng mas clear at malinaw at crystal clear ang Reaction TV PH ay 100% supporter ni Madam Inday Sara Duterte. Kasi siya na yung nandun Ang Pangulong Duterte nag-scared na Di ba? Ang Pangulong Duterte sabi niya, Sir, ikaw na bahala dyan. O, di ba? Wala na Ang Pangulong Duterte, supporter siya ni VP Sara Duterte. Ngayon, sino ang senador na masasabi kong siya ay 100% solid Sara Duterte? Sino? Yung senador na bukod sa mga PDP laban, sino? Si Marcoleta. Kaya si Marcoleta sumakay na sa PDP laban, di ba? Si Marcoleta sumakay na sa PDP laban. Di ba? Ngayon, bakit itong si Vic Rodriguez, ang tanong lang ng maraming mga netizens at mga observers, bakit hindi niya sinundan ang yapak ni Marcoleta? Wala akong problema doon. Gustong manatiling independent. Wala akong problema doon. Katulad ni Chavit Singson, katulad ni Kibuloy, independent sila. At sila ay maaaring isali natin sa ating senatorial slate. Pero, ang maraming katanungan na maraming netizen tsaka mga vloggers dyan, o maraming katanungan ng mga tinatawag nating mga observers, itong si Vic Rodriguez, itong si Vic Rodriguez, ay masakit man tanggapin at na hindi siya totally Sara supporter. Yan ay nababasa ko lang. Ngayon, kailangan itong sagutin ni Vic Rodriguez o kailangan itong sagutin ng mga vloggers na DDS vlogger. Kayo ba ay Vic Rodriguez vlogger? Kayo ba ay Maisog vlogger? O kayo ba ay Sara Duterte vloggers? Yun. Madali lang naman pag-aralan yan. Tingnan nyo itong channel natin. Nasa baba. Protect VP Sara. O, di ba? Malinaw yun. Tapos yung ating YouTube play button. Ano nakasulat doon sa YouTube play button natin? Reaction TV PH, thank you, President Mayor Duterte. O, malinaw yun. Di ba? Yung mga supporter ni Vic Rodriguez na nagpapanggap ng mga DDS vlogger o yung mga DDS vlogger na supporter ay mas supporter na sila ngayon ni Vic Rodriguez, wala akong pakialam sa inyo. Wala rin akong problema sa inyo, o di ba? Ako sinabi ko to para ma-warningan ang ating mga ka-reaction, ma-warningan ang lahat ng mga Duterte vloggers yan, ma-warningan, huwag kayong masyadong magpatangay sa emosyon ninyo. Ito bang taong sinusuportahan ninyo ay dating nasa inner circle ni Bangag na ngayon ay wala na sa inner circle ni Bangag, at ngayon kasama niya yung mga matatawag nating mortal enemy ng mga Bangag. Di ba nakakatakot yun? Dati mong kasama, iniwanan dahil hindi ka napaboran, ngayon nandito ka na sa mga mortal na kaaway nila. O masasabi nating mortal enemy politically, di ba? Politically. Not as a person. Pero, sabi ko nga, disclaimer, lilinawin ko, walang problema sa akin si Vic Rodriguez. Pwede nating iboto, pwede nating hindi iboto, pero hindi naman siya ang priority natin sa channel na to.
Kaya huwag kayong masyadong magmamagaling dyan. Huwag kayong magmamagaling dyan na magagalit kayo sa akin dahil sinabi ko ang totoo patungkol kay Vic Rodriguez at nangyayari dyan sa likod ng mga vloggers dyan na nagiging supporter na sila ni Vic Rodriguez kaysa supporter ng mga Duterte. Huwag kayong magpapabudol. Di ba siya na mismo nagsabi, Kingmaker siya? Di ba? Ibig sabihin, marami siyang estratehiya na para mabulag yung mga madla. Ha? Eh, sabi ko sa inyo, dito sa Reaction TV PH, dadaan niya sa butas ng karayom bago natin i-aaprubahan. Okay, mga ka-reaction. Oh, maraming salamat. Oh, yung mga supporter ni Vic Rodriguez dyan, ha? Supporter ni Vic Rodriguez. Oh, dito, DDS. Supporter ito ni Sara Duterte dito. Pure 100% DDS to. Ngayon, kung magagalit kayo sa akin dahil sinabi ko yung totoo patungkol kay Vic Rodriguez at sa mga vlogger na Vic Rodriguez na, hindi na DDS, oh, edi goods. Oh, syukran. Sorry. Nag-react lang ako eh. Reaction nga tayo. Nag-react lang ako. Sorry, oh, di ba? Oh, may part 2 to. Huwag kayong mag-alala. Alright. Reaction TV page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, no? Ito po, isang araw na lang, Pasko na. Kaya naman tong balita na to, mga ka-reaction, talagang hindi po pinalampas ng Malacanang ni Bangag, ha? Hindi po niya pinalampas na hindi bigyan ng good news ang mga buhaya at mga crocodiles. Pares na yun. Ang mga buhaya at mga gahaman, ha? So, in-announce na po ng Malacanang na pipirmahan na ang budget. Ibig sabihin, mga sarswela lang ang sinabi nilang pag-aaralan, titignan, bubusisin, o di ba? Usapang pera yan eh. Sino ba yung involved dyan? Marcos, di ba? Marcos tsaka Romualdez. Ano bang pakialam ng mga Marcos tsaka Romualdez kung umaaray tayo doon sa ginawang budget? Ano bang pakialam nila kung umalma ang buong bayan doon sa ginawang budget katulad ng pag-zero nila sa PhilHealth, pagtapyas nila sa AFP Modernization Fund, pagtapyas nila sa DepEd? Anong pakialam nila doon, di ba? Kunyari lang yung pakialam na yun, kunyari lang yung pag-aaralan, kakalmahin lang ang taong bayan. Ha? Para hindi masyadong pumutok at mag-alburoto ang taong bayan, siyempre sasabihin ni Bangag, tsaka yung mga nakapalibot sa kanya na, sabihin mo, kakalmahin, pag-aaralan mo, tsaka sabihin mo, yung bibito mo, tsaka sabihin mo, hindi mo pipirman lahat. Sabihin mo lahat yan para kumalma na sila. So ano po yung nangyari, mga ka-reaction? Ang nakita po natin dito, talagang kumalma naman. Kumalma ang taong bayan, may mga pumuri, may mga hindi rin naniwala na hindi pipirmahan. So doon sa mga hindi naniwala na hindi pipirmahan, ang tinatawag na 2025 national budget, o di ba? Anong gagawin nila ngayon? Pipirmahan na. Pipirmahan na yung budget nang walang pasubali at walang pagbabago. Ganoon. Zero pa rin yung PhilHealth, mga kababayan. Zero pa rin yung PhilHealth. At tapyas pa rin po, mga ka-reaction, ng mga ginawa nila sa AFP, sa Department of Education, at marami pang ngayon siyang iba. At busog naman yung akap. Billion, mga ka-reaction, ha? Billion ang akap, 26 billion saka 5 billion sa Senate. 5 lang sila, 12 lang sila, 5 billion, di ba? Siyempre, meron silang hindi bibigyan ng dalawa doon, si Bongo saka si Bato de la Rosa. So, di ba, hindi magiging 22 na lang sila. Di po ba? Kaya naman, mga ka-reaction, dito, makikita po natin na talagang malupit. Pipirmahan na po ni Bangag. Bago yata mag-New Year, pipirmahan na. Wala nang baykam yan. Wala nang rebisa yan. Pirma kung pirma. Pera yan eh. Ano mga apelido ng mga inayupak na yan, di ba? Ano mga apelido nila? Paki-comment nga sa comment section kung ang apelido nila ay tinatawag nating associated with graft and corruption, associated with no feelings towards Filipino everyday people. Alright, ito po, pakinggan natin, ha. Huwag kayo masyado magpapaniwala sa mga mambubudol. Nabudol na naman kayo. Ibig sabihin doon, nabudol kayo, kumalma kayo. Di ba? Ewan ko itong AFP, Itong mga retired AFP officers at
mga PMAers, umaalma. Hindi ko alam kung saan makakarating ang pag-alma nila eh, di ba? Ito, pakinggan po natin. 25 national budget lalagdaan na ni 25 national budget lalagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Balita mula sa Senado ni RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Matutuloy na ang paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Ito ay gaganapin sa December 30, 9:30 ng umaga sa Malacanang. Bata ito sa advisory na ipinadala ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO sa mga senador at kanilang mga staff. Kailangan lang may sumite ang confirmation ng kanilang attendance sa December 26, 2024. Bagamat limitado lamang ang maaring isama ng mga senador dahil sa kakulangan ng espasyo. Nauna ng kinansela ang dapat ay signing ng national budget noong December 20 dahil kailangan mo ng pag-aralan ng Malacanang kabuuan nito. Sa mga nakaraang araw ay masusi itong binusisi ng Pangulo kasama ng Office of the Executive Secretary, ang National Economic and Development Authority UNED at Department of Public Works and Highways o DPWH. Kung ano man ang pagbabago sa 2025 national budget ay hindi pa inilalahad. Matatanda na naging kontrobersyal ang ilang mga bahagi ng national budget dahil sa mga tinapyasan at dinagdagan ng pondo. Kabilang sa tinapyas ang 12 bilyong pisong budget ng Department of Education, 30 billion sa mga state universities and colleges, 15 billion sa AFP Modernization Program, 74 billion sa PhilHealth Subsidy at iba pa. Habang dinagdagan ng 288 billion pesos ang budget ng Department of Public Works and Highways. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH. Diba, yung DPWH dinagdagan. Umabot ng trillion budget, di ba? Di umano, may mga kasama si Tambaluslos na mga very sophisticated contractor. Di ba? Kasama niya si Saldico, si Don Gonzales. Sabi-sabi lang, may mga kumpanya sila ng mga construction company, di ba? Siyempre, ganyan yan. Kailangan suportahan ng tawag dyan, tulungan. So, ibig sabihin, yung pag-alma natin, yung pag-alma po ng sambayan ng Pilipino na, oy, bakit mo pipirmahan yan? Oh, Bangag, wag mong pipirmahan yan, galit kami dyan. Oh, Marcos Jr., bakit mo pipirmahan yan? Oh, anong nangyari po? Meron nangyari? Wala. Inintay lang nila yung tinatawag nating December 30 para kung ganun, nakapagpatawad na tayo. So ngayon, hindi pa abot ng 2025, gagawa na sila ng kasalanan na dapat natin silang patawarin ng December 31, papasok ng New Year, di ba? Magpapatawad ka para habang buong taon ka nagpapatawad, ganun. Ganyan po ang misyon ni Marcos Jr. Tuturuan niya tayo magpatawad ng buong taon, o di ba? O. So buong taon mga ka-reaction, wala pong kasalanan gagawin ng gobyerno para hindi natin sila patawarin. Napakagaling po no? Napakagaling ng mga estratehiya ng mga Marcos Romualdez, no? Kaya kayong mga kababayan ko, huwag kayong masyadong magpapaniwala sa mga ginagawa ng mga ganyang klaseng pambubudol. Siyempre, bago pa ginawa yan ni Romualdez, nag-usap muna sila ng dalawa ni Palaka. O dagdagan mo yung DPWH, dagdagan mo na may 200 bilyon. Oo, doon, madaling mag-corrupt doon. Diba? Tapos sabi niya, yung AKA pa, dagdagan mo yan. Okay yan, ha? Mangangampanya tayo 26 billion. Saan natin kukunin ang pera? Romualdez, Tambaluslos, kukunin natin yan sa AFP. Tapisan mo yung AFP, tapisan mo yung PhilHealth, mong bigyan, tapisan mo yung DepEd, sapat na ba yan? Okay. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito makikita po natin dito ang insincero. Ang insincero o insinceridad o insincere, hindi po seryoso itong Marcos administration na to na unawahin, intindihin at suportahan ang mga common people. Diba? Yung mga tinatawag nating nasa laylayan, hindi yung laylayan ni laylayan ni Lugaw. Yung talagang tunay na laylayan, yung tunay na mga nasa baba, wala silang meron pakalam, sorry. Meron pala silang akap. So, bibigyan sila ng akap para wag na magtrabaho. Paano na lang, paakap-akap, tapos meron silang tupad, tapos meron silang AIX, tapos meron silang, marami yan yung boat buying.
Pipirmahan na. Anong gagawin natin? Ganyan na lang. Wala tayong magagawa dyan. Hanggat nandiyan sila sa kapangyarihan, wala po tayong magagawa. Di ba? Lubayan na natin yan. Meron pa tayong isang pag-uusapan. Ito pa ang isa nating pag-uusapan, ha? Si Erwin Tulfo. Pwede bang magmura? Excuse na, magmumura ako, ha? Putangin na naman, Erwin Tulfo. Lagi ka number 1 sa ratings. Pilipino ka ba, Erwin Tulfo? Lagi siyang number 1 sa ratings. Pero sa mga tao, ayaw siya. Anyway, pakinggan po natin, ha? Pakinggan natin tong kaibigan natin, ha? Kaibigan natin. Erwin Tulfo, mapapaputang niya na ka na lang sa nangyayari dito sa mga ratings na yan. Diba, naniniwala po ba kayo sa mga survey? Huwag kayong maniwala sa mga survey. Ang mga survey, walang idudulot na maganda yan sa blood pressure ninyo tsaka sa sugar level ninyo. Pakinggan po natin. 8898. Ayun. Bukas natin nasun talakayin ito may kinalaman sa survey. Marami-rami ito, no? Ang dami kasi naglabasan ng mga survey ngayon. Dapat meron tayong mga i-share man lamang. Bagamat ang panukala nga sana, pagkasimula na ng ganitong kampanya, bakit hindi pa naman campaign period, Hindi pa. Kailan ba simula? January 12 o February 12? Pebrero yata. Pebrero. Sana ipagbawal na po yung political survey kasi aminin man natin o hindi, mukhang nagagamit ito para sa isang, ang tawag natin doon, mind conditioning na son. Diba? Sana, ewan ko lang, sa party ho ng COMELEC ay kung magagawa nila dyan. Lalo pa nga, ang nangunguna, dito in fairness, sa halos lahat ng survey, Nelson, nangunguna itong si Congressman Erwin Tulfo. Di po ba? Nangunguna si Congressman Erwin Tulfo. So, anong gagawin natin dyan kung nangunguna po si Congressman Erwin Tulfo? Di ba wala tayong magagawa dyan? Ang magagawa lang po natin dyan, mga ka-reaction, ay huwag tayong maniwala sa mga survey na yan. Kasi yung mga survey na yan, gawa ng tao. Yung boto, gawa ng mga bumotong tao. Tuloy natin, ha? Si Erwin Tulfo, hindi ng Pilipino yata, eh. Tanong lang, Uy, Erwin, mag-ingat ka, si Richard Gomez, baka makita mo siya. Di ba? Pero ako, again, sana wag naman masamain ni Kong Erwin bilang kapatid natin sa profesyon, Nelson. Sana ngayon pa lamang ay liwanagin na niya, baka kasi mamaya dumating ang pagkakataon, magkaroon ng problema doon sa punto ng kanyang citizenship. Di ba? Naalala niyo po, kasi ito yung sumalang doon sa pagdinig ng Commission on Appointments. Isa po sa naging dahilan kung bakit siya hindi natuloy at hindi po nakumpirma sa pagiging DSWD Secretary ay ang question sa kanyang citizenship, Nason. Ano ba talaga siya? Mamamayang Pilipino o mamamayang Amerikano? Di ba? Kasi kung siya ba ay dual citizen, kasi magiging problema ito, Nelson, Di ba? Sa kanyang pagnanais na siya po ay maging senador ng ating bayan. Ang naging problema lang noon sa... Ito na nga po, nasisilip na si Erwin Tulfo ngayon. Kasi imposibleng number 1 siya sa survey, sa rating. Yan po kasi ang tinatawag nating mind conditioning, katulad na sinabi ng kaibigan natin. Di ba? Yan ang mind conditioning. Lahat yan na nilalagay. Kaya ako, panawagan ko sa buong Pilipinas, sa ating mga ka-reaction, mga kababayan dyan, na wag na kayong maniwala sa mga survey na yan. Yung mga survey na yan, ang tinatanong lang nila, yung mga tao na alam nila kung saan sila malakas. At yung survey na yan, hindi ko naman sinabing bayad yan o pera-pera yan. Talagang bayad yan, tsaka pera-pera yan. Kaya ako, para sa akin lang, kung ikaw ay tunay kang ka-reaction, huwag kayong maniwala dyan sa mga survey na yan. Huwag yung sabihin, ay, botong na lang siya, total, mananalo na, matatalo naman si ganyan. Wala naman mangyayari, sayang lang ang boto ko. Huwag. Iboto natin is straight PDP, laban tayo, PDP laban. Diba? Pag wala siya sa PDP laban, pagbobotohan natin, ha? Pagbotohan natin, sino-sino yung mga wala sa PDP laban na gusto nyo iboto, ha?